Magandang hapon sa inyong lahat, aking mga kalakbay. Ito po ang inyong kalakbay, si Roger, ang manlalakbay ng SJOM. Paalala ko lang po sa lahat ng mga hindi po mahilig sa mga ganitong usapin, ay kung maaari po, i-skip na lang po ninyo itong aking videos. Maraming salamat po. Doon naman po sa mga mahihilig sa ganitong mga bagay, ganitong mga usapin, hali po kayo para makita din po ninyo itong aking mga koleksyon. Itong aking ngipin ng kidlat at saka itong aking mutya na parang ulo siya ng ng isda. Pero bago po tayo magpatuloy mga kalakbay, baka pwede naman po mag-request ng like at saka ng subscribe sa atin pong videos sa ating channel. Maraming salamat po. Pag-usapan po natin ngayon itong aking itong ating mutya ng kidlat. Ayan po. Totoo po yan. Legit po itong mutya ng kidlat ko na ito. Na nakuha ko po ito sa matanda pero binili ko rin po. Ayan siya. May pinagkikiskisan dahil dito nila hinahasa yung tari nila. Ayan o. Yung tari ng manok na gagamitin sa sabong, dito nila inihahasa. Ayan, kaya ayan, may mga pinagasaan siya. Naputol siya dahil daw po doon sa pagtama daw po nito doon sa puno, bumaon. Wasak din naman yung puno, namatay pa yung puno ng akasya. Pagbunot nila, yun, naputol. Kaya pinagatian ng magkapatid itong ngipin ng kidlat. Ayan po siya. Ito naman daw gamit naman sa sa lahat ng mga panganib. Pag nasa panganib ka na, at saka mo malalaman na tutulungan ka nito. Malilihis ka sa anumang mga banta ng kapwa mo. Ayun pa nga doon sa iba, pag meron ka nito, hindi ka raw tatabla ng bala. Pero hindi ko pa naman napapatunayan yan hanggang sa ngayon. Matagal na po ito sa akin. Itong ngipin ng kidlat na ito. Pero ito po talaga garantisado doon sa sa may sakit. Pag nagkaroon ka ng karamdaman, kung ano man karamdaman, kasi ganyan po yung nangyari doon sa may-ari talaga nito sa nagbinta sa akin. Nagkasakit di umano siya. Talaga na 50-50 daw po siya. Pinakuha niya ito doon sa anak niya sa bahay nila. Kasi nasa ospital siya. Ibinabad po ito ng 24 oras sa tubig. Pagkatapos ininom niya. Ito lang daw po ang nakasalba sa kanya, itong ngipin ng kidlat na ito. Talagang gumaling siya. Kaya niya naman ibininta ito sa akin dahil mayroon pa rin po siya na isa pang ngipin ng kidlat na pula. Pula rin po yung ngipin ng kidlat niya na natira doon sa kanya. Ito lang po yung ibininta niya sa akin, pero ito raw po yung talagang itinubog niya sa tubig. Kaya gumaling siya sa kanyang karamdaman. Ayan. Ayan yun. Nangingintab siya dahil yun nga, nabanggit ko sa inyo kanina, inaanuhan ng tari. Lagi raw panalo ang manok. Pag inano mo rito, inihasa mo rito yung tari ng gagamitin mong manok. Ayan, pero natatablan siya, naano siya ng magnet namamagnet siya pero bahagya lang. Ayan. Bahagya siya namamagnet. Hindi naman kalakasan. Ayan, naangat siya ng magnet. Kasi may malakas na magnet ito sa ilalim Ayan, nakakapit. Ito naman yung isa, wala namang magnet ito, itong batong lagpasan. Ayon sa kanila, pag oras na mayroon ka nito,
Lihis ka sa lahat din ng mga panganib. Ayan, yung batong lagpasan natin. Itong isang pinagtataka ko, nakuha ko po ito sa ilog. Ayan. Nung malalampasan ko siya, parang hinihila niya akong pabalik para makuha ko siya. Ito. Alanganin siyang ulo ng ahas. Ayan, may mata. Oh, parang mata siya dito. Oh, ano. Alanganin siyang ulo ng ahas. Alanganin din namang ulo ng isda. Ayan, oh. May mata siya. Ayan. Ayan ang mata. Ayun, may tainga, oh. May mata. May ilong, oh. Ayan. Nangingintab-ngintab nga siya, eh, oh. Tingnan nyo, pansinin nyo. Kumikislap-kislap siya. Yan napansin ko sa kanya, eh. Mutya ito. Hindi ko lang malaman kung talagang tunay siyang mutya. Doon po sa, mag-comment lang po kayo para malaman ko rin kung ano ang sikreto nito. Ayan, nagkikintab. Hindi kaya ginto ito? Nako, mukhang yayaman ako kung ginto itong ganito kalaki. Ha? Ayan, nangingislap itong bato na ito. Sabagay may mga bato talagang nangingislap. Oh, ayan. Alanganin siyang ulo ng isda, eh. Ayan po ulo. Parang ulo nga ng isda. Ayan. Nakuha ko po ito sa ilog. Matagal-tagal na rin po ito sa akin. Pinapahid-pahiran ko nga siya ng langis. Kasi palayo na ako sa kanya nung nalampasan ko na siya. Tapos parang may humihila sa akin na damputin ko siya dahil nakita ko siya, eh. Nakaipit siya doon sa dalawang medyo malaki sa kanyang bato. Nakaipit siya pagkatapos kinuha ko lang siya. Ayan. Ayan siya, may mata, oh. Oh, ayan ang mata niya, oh. Ayan. Tainga, oh. Ayan po yung gusto kong ipakita sa inyo sa araw na ito. Ayan. Napakalakas magnetin. O nga pala, tingnan ninyo, ha. Mamagnetin natin. Ayan, oh, may magnet niya sa ilalim pa, eh. Oh. Oh. Oh, dala siya, oh. Oh, ang bigat niyan. Pero dala siya, oh. Tingnan nyo. Oh. Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng bato ito. Oh. Pero itong hindi naman namamagnet, eh, oh. Wala. Oh. Itong ngipin ko ng kidlat, namamagnet siya pero bagya. Oh. Namamagnet siya bagya lang, oh. Oh, ayan, oh. Oh. Ang ngipin ng kidlat, talagang maraming maraming taglay. Napakalakas talaga ng ngipin ng kidlat. Napakalakas na kapangyarihan. Pero sa tingin ko may mas malakas yung yung kung nakakita na kayo ng Senior Santo Niñong Luno, para siyang clay. Buhay siya, tumatakbo. Lagay mo sa kabilang dumipa ka, lagay mo sa kabilang kamay. Tatakbo siya dito sa kabilang kamay mo. Pinapakain lang po siya ng ng 7 pirasong maliliit na luya. Yun po ang pagkain ng Senior Santo Niñong Luno. Yun po ang talagang, pero pare-parehas naman silang malalakas, eh. Yun nga lang, buhay talaga ang Senior Santo Niñong Luno at saka Santo Cristong Luno. Parang clay. Nahihila mo yan. Nahihila. Yun talaga, kahit na pagtatagain ka at pagbabarilin ka, talagang hindi ka talaga tatablan. Nakita ko sa matanda. Kita ko sa matanda yung Senior Santo Niñong Luno. Yan ang malakas talagang nalalaman kong taglay. Liban dito sa
ano, sa ngipin ng kidlat. Kung sakaling magkakaroon ako nun, ipakita ko sa inyo. Buhay po yan, buhay. Wala pong Senyor Santo Niñong Luno na medalyon na ano, tawag nito, na tanso. Hindi po. Buhay po yan, yung Senyor Santo Niñong Luno. Kung sakaling magkaroon ako niyan, hindi ko lang malaman kung pwedeng ipakita yon sa ng ganito sa videos. Muli mga kalakbay, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa aking videos. At sana po mag-comment naman po kayo sa comment section para malaman ko po kung ano ito, kung ano ang sikreto nitong aking isang mutyang bato na napulot ko sa ilog, nakuha ko. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat, aking mga kalakbay.